Ang tamang sagot, G6. Pag ano kasi, pag tulad ng kanila, pag kinain, push pawn ka agad. Pawn racing, hindi siya ideal. Dahil mas mauna yung black, ma-promote. Pagkain mo, push. Pag tira rito, push. Diyan, queen, push. Actually, kahit i-sacrifice na yan. Tira ng queen, queen A3, pag-promote, capture, capture. King A7 ka agad, tapos tagpas yung mga pawn. Ang tamang tira, G6 muna. G6. Ngayon, pag kinain niya, meron kang King D7. Kahit King D6, okay din. King D6, King D7. Pangit pag pawn, blunder. Kailangan mo na King. Ngayon, kung lumapit siya, King D7, push pawn, win. Mas mabilis. Siyempre, pag tira ng G6, pag tira ng G6, mangyari, titira siya ng King. Ang tanong, ano yung kasunod? Tama ba na capture, G7, King D7, o King D6? Winning yung white yan, winning. D7. G7, blunder. Wala kang pass pawn. D7. D7. D7, parehas yung idea, pero mas maganda yung D6. Bakit? Ang D6 kasi may threat ka na capture. Tapos, pwersado siyang King F8. Bakit? Kung hindi, titira ka ng King E7, mas mabilis. Pag yung King D7 parehas, pero makikita mo mamaya, mas maganda yung D6. Ganyan, pag kung siya, ang King E7, pag kinapture niya, mabilis. Win. Siyempre, ang gagawin niya, titira siya ng King F8. Ikaw naman, siyempre, detempo mo. Pag kinain mo, blunder. Pagkain, kakainin lang. Bitin tong pawn, may pass pawn. Siyempre, G7, check. Tapos dito. Ngayon, ang pagkakaiba, pag nasa D7 ka, di mo ito makain. Pag nasa King D7 ka, ganoon din yung gagawin ng King D7. King F8. Anong gagawin? Pag check mo, babalik. Paano ito i-stop? Pag kinapture mo, wala rin naman mangyayari. Kahit i-push lang, wala ka naman pass pawn. Pag King D6, pag check, dyan capture. Ang tanong, winning ba ito, coach? Actually, halos same idea siya ng previous puzzle. Kanina, mag-waiting ka lang. Once na yung pawn na-extend, capture yan. Kaya anong gagawin mo? Susuksuangin mo yung black. Paano suswang? Pag ganito yung position, suswang. Pag pumus siya, babalik ka, rule of the square. Ngayon, syempre pag push niya dyan, and pasat, di ba? Ngayon, kailangan niya kainin, di ba? At ano, makapasok ka kaya sa square ng pawn na to. Makapasok ka dahil yan, nasa square ka na kagad. Oh. Pag tinaman ng King G5, i-stop mo kagad. Kapag push niya dyan, pasok ka sa square. Oh. Ayan ang square. Oh. Pag push niya, oh, nasa square ka. Kahit dito. Pag tumira man siya ng pawn, ganyan. Oh. Pag dyan, capture. Pag push niya, King C3. Actually, kahit dalawa yung pawn niya, hindi niya na-reach yung last round. Ibig sabihin, hindi siya mapopromote. O sige, tingnan natin. Pag capture, black to move na, di ba? Pupunta ka dito. Babalik siya. Hindi siya pwede sa G6, may pin. Dito ka. Pag tira dyan, F4. Hindi niya naman pwede push yung pawn. Pag push niya kaagad, ang lapit kaagad ng king mo. Siyempre, hintayin niya yung king nasa H6. Pag tira dyan, sila titira. Capture. Tapos dito. B4, pumalik. B5, pumalik. F4, king G8. Pag tira nito, king H7, king H5. Tapos, siyempre, babalik siya. King H6. Suswang yung king.
Siyempre, pag tumira siya dyan, mabilis mo lang yung makapsure. Illogical. Siyempre, pupush siya ng phone, di ba? Capture. Capture. Kailangan niya kainin, kung hindi, checkmate siya. At ano, pag pumorm ka ng square, hanggang dito lang siya. Hanggang third round. Kulang siya ng 3 moves or 4 para ma-reach yung last round. Pag ito nandyan, panalo yan. Pag ito, phone nandito sa ito, panalo. Huwag na makain ka agad yung phone. Pero pag ang dalawang phone, pag nakatungtong sa last round na square, panalo. Kaso, hanggang third round lang siya. Ngayon, lalapit. Kahit ano pa yung tira niya, talo. Una-una, ang ipupush mo yung phone. Kailangan i-push ka agad yung phone. Tama, di ba? Dahil pag king, tatargetin na agad to. Kailangan i-push. Kaso kayo i-push mo dito. Hindi naman pwede yan. Kakainin tapos nasa square. Siyempre, ito yung pupush niya, di ba? Siyempre, kailangan mo pumasok. Dito. Kailangan pumasok sa square. Pag pupush siya, hindi mo naman yung kakainin eh. Pag kinain niya, wala ka na sa square. Talo ka. Siyempre, titira ka rito. Pag tingnan mo, ito, hindi niya na-reach yung last square. Pag kulang pa siya ng isa pang tempo. Tingnan mo, 2, 4, 2, 4. Hanggang dito lang. Kulang. Ngayon, pag tumira yung black dito, bakit naman pag import, kakainin mo lang. Siyempre, dyan siya. Kailangan i-push ka agad yung phone. Kung hindi, ma-atake yung agad. Pag-push niya, hindi sapat yung dalawang distance ng phone. Kung nandito yung panalo. Pag tira dyan, capture. Pag-push, nasa square ka pa doon. Tapos ganyan, dito. At tanong, madali lang ba yan yung panalo? Paano yung setup na gagawin mo? At tanong, madali na lang. Dahil ang plan mo, gaganyan ka kahit saan sa dalawa. Dahil yung black, gaganyan-ganyan lang. Di ba? Hindi siya pwedeng umakyat win. Ngayon, kahit nandito kayo, titira ka ng EE8. Capture yung phone. Kung ikaw naman titira nasa E8, titira ng EE7. Capture yung phone, push yung phone. Madali lang. May tanong? Challenging yung phone and game na yan. Tingin ko isang phone and game tapos